Banal na Diyos, aming Ama sa langit na may gawa ng langit at lupa. Tunay nga, Panginoon, na ang presensya mo, Panginoon, sa bawat araw, O God, ay hindi matatapos, hindi maglalaho, Panginoon, at hindi, Panginoon, Lord, hallelujah, namin maiiwasan, Ama, na hindi po, Panginoon, maglingkod sa isang Diyos na katulad mo, Panginoon. Dahil tunay nga, O Diyos, na ang lahat, Panginoon, ay nasa under po ng kontrol mo. Ama, maraming salamat po sa araw na 'to na muli mong tinipon ang bawat isa sa amin. Salamat sa patuloy mo na pangungusap, Panginoon ko. At alam ko, O Diyos, na ngayong oras na 'to, Panginoon, nasa kalagitnaan ka ng gawaing ito. Ama, patuloy nga pong maranasan ng init at apoy, Panginoon, hallelujah, ng manifestation, Ama, ng iyong banal na espiritu sa bawat buhay, ng bawat isa na nandito sa loob ng gawain, Ama. Pinagpala po ang iyong anak na si Jesucristo. Patuloy mo nga pong parangalan ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah, sa pinakamataas na parangal. Ama, patuloy mo lang kaming gamitin, Panginoon Lord. Samahan, O God. Hallelujah, gabayan, O Diyos, sa bawat paghakbang namin, Panginoon. Sa presensya mo, Panginoon Lord, at sa katwiran mo, Ama. Hallelujah, sa mga oras na to, Panginoon, patuloy na ikaw ang magsalita. Panginoon, ikaw po ang mapupurihan, ikaw po ang maitaas. Ikaw lang, Panginoon, ang makita at hindi ako, O Diyos, sapagkat ako, Panginoon Lord, ay nothing, Panginoon, apart from you. Kaya Lord, ipinagkakatiwala ko sa iyo ng buong puso, Panginoon, before you, O God, ang lahat, Panginoon, ang sasabihin ng aking mga bibig, Panginoon, at lahat ng pangungusap mo, O Diyos, hallelujah, ay tumaga sa bawat isa sa amin, Panginoon, na tumago sa puso at kaluluwa at mga laman, buto at kasukasuan ng bawat isa, O Diyos. Panginoon, hallelujah. Inaalay namin, Panginoon Lord, ang ministeryong ito, Panginoon, sapagkat ikaw, O Diyos, ang patuloy na tinig na maririnig ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon Lord, na itatanim mo sa pinakamatabang lupa, Panginoon Lord, sa pinakamatabang puso, Ama, ang iyong mensahe sa oras na to. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon Lord, sa pagpapala, Ama, na ikaw po, O Diyos, ang nagkakaloob, Panginoon. Salamat po sa mga tenga na makikinig. Salamat po sa mga puso, Panginoon, ng bawat isa. Salamat po sa obedient ng bawat isa, O God. Patuloy mong itaas ang aming pananampalataya sa iyo at patuloy mo, Panginoon Lord, hallelujah, buksan ang aming mga puso at magkaroon kami ng mataas na takot, Panginoon, sa iyo, O God. In the mighty name and powerful name, Jesus, I pray. In Jesus' name, Amen. Ayan. So tayo po'y dumako, how to receive God presence daily. Paano daw nating mararanasan ang presensya ng Panginoon araw-araw? No po, mga kapatid, hallelujah, hear me. Pakinggan niyo po ito, ayon po sa Spirit, no po, hallelujah. Hingin niyo po yung tenga ng Espiritu sa inyo. Naniniwala po ako, bawat isa sa atin tunay na tumanggap sa Panginoon po, at patuloy po tayong, hallelujah, nagpapatuwid sa Diyos. Kaya sa oras po na to, tayo po ay patuloy na kinakausap ng Panginoon. So sabi niya dito, po, ang mga tao daw po na hindi marunong makinig sa kapwa niya, tao, ay hindi kahit kailan makikinig sa Diyos. Dahil ang beginning daw po ng pakikinig sa Diyos, po, hindi sa pamamagitan ng panalangin. Hindi ka naginig sa Diyos dahil nanalangin ka? Sino dito yung nakapakinig sa tinig ng Diyos dahil lang nanalangin ka? Po, hindi doon nagsimula ang pakikinig natin. Amen? So sinasabi po sa atin dito, ang tunay na katotohanan, kahit ako po aminado ako, hindi ko narinig ang tinig ng Diyos sa pamamagitan lang ng pananalangin ko. Amen? Nagsisimula po ito sa level at sa taas ng obedient ng isang tao. Kapag ikaw ay natutong sumunod sa Diyos, doon mo unti-unting maririnig ang tinig ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng panalangin mo. Amen? Sino po dito ang unang nakapakinig ng tinig ng Diyos sa pamamagitan lang ng panalangin? Kuya Yolando, narinig niyo po ba yung tinig ng Diyos nung nanalangin ka lang? Pwede po ba kayong sumagot?
nung unang-una mong kinatagpo ang Diyos? Narinig niyo po ba agad yung boses niya dahil nanalangin ka lang? Hindi po, sis. Amen. Salamat po, Kuya Yolando. Ano po? Ikaw, Mami Ludi, narinig mo ba ang tinig ng Diyos nung nanalangin ka lang? Nung una mong kinatagpo ang Diyos? Mami Ludi? Nandyan po ba kayo? Amen po, amen po. Mami, ikaw po, narinig mo Yes, ba yung tinig ng Diyos, nang nanalangin ka lang, nung unang kinatagpo mo si God? hindi pa po. Amen. Praise God. So, katotohanan lang po, pa-mute po may. So, katotohanan lang po, nang sinasabi dito sa atin ng Panginoon is totoo. Amen? Totoo po, Ikaw ba ko, Ate Jane, narinig mo ba yung tinig ng Diyos nung nanalangin ka lang? Nung unang kinatagpo mo si God? Hindi po, sis. Amen. So, maliwanag po, na totoo yung tinig ng Panginoon. Amen? Na sinasabi niya dito. So, ang beginning daw po ng level ng pakikinig natin sa tinig ng Diyos ay kung gaano tayo sumusunod sa Diyos. Amen? At hindi yun agad sa Diyos. Amen? Kasi po, kung hindi daw tayo masunurin sa mga tao na nasa paligid natin, amen, hindi natin kahit kailan maririnig ang tinig ng Diyos. Amen? Dahil ang sino man na hindi kahit kailan nag-serve sa tao, ay hindi kahit kailan magsaserve sa Diyos. Uulitin ko po, ang sino mang hindi kahit kailan nag-serve sa tao, ay hindi kahit kailan matututunan mag-serve sa Diyos. Amen? No po? So, purihin ng Panginoon po sa wisdom ng Panginoon. Dahil mababasa natin sa Samuel, sa Book of Samuel, na itong batang Samuel, amen? Si Tatay Samuel po na anak ni Hannah, amen, ay nag-serve sa Diyos sa presensya ni Eli. Amen? So without the presence of the man, you cannot find the presence of God. Okay? Si David po, naglingkod din sa presensya under ni Samuel. Si Elisha naglingkod sa presensya under ni Elijah. Amen po? Na po, even po si Saul, naglingkod sa presensya din po under ni Samuel. No, kaya lang naging prideful siya. No, naging hindi siya obedient. Kaya anong ginawa ng Diyos? Umalis yung presensya ng Diyos sa kanya. Amen? No po? So without serving a man, kung hindi tayo nakikinig sa mga leader natin, sa mga mentor natin, sa mga pastor natin, sa mga prophet natin, sa mga apostoles natin, kahit kailan, even sa magulang natin, no, sa nanay at tatay natin, you will never hear the voice of God. Kapag hindi ka marunong mag-serve sa mga taong nakikita mo, hindi ka kahit kailan matututong mag-serve sa Diyos na hindi mo nakikita. So kahit sa asawa mo, mga lalaki, kung hindi nyo kayang ipag-serve ang asawa ninyo na katulad ni Hesukristo, nasa Ephesians po yan, mga lalaking asawa, no? Maging katulad daw kayo ni Jesus Christ. Ganon ang pagsaserve na kapanawagan sa inyong mga lalaki at mga babae magpasakop sa asawa. Amen? Utos po yun ng Diyos, hindi yun utos ng tao. Amen? So binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Na po, syempre naman, sa mga lalaki naman, kung mali ang ginagawa ng lalaki, hindi naman po ganun na magpapasakop ang babae. Binibigyan din naman ng wisdom ang babae. No po, meron po tayong 5 sense, no? 5 senses na mga tao sa science. Amen? No po, taste, hearing, di ba? Touch, no pa po? Ano pa po ba? No? Smelling, di ba? Eyesight, na po? At ang pang-anim po, common sense. No po, yun yung dagdag, common sense. Hindi po lahat ng bagay hindi nyo lalagyan ng common sense. No po. So, dito tinuturuan tayo ng malalim ng Panginoon, no po, na ang foundation po natin para maranasan natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Ito po ay natututunan natin sa mga tao na pinapakinggan natin.
Amen? So, ang fundamental base po kung paano tayo makakalakad po sa presensya ng Panginoon ay nagsisimula sa pakikinig natin. Amen? At kung sino ang pinapakinggan natin. Mahalaga po yun. Amen? Kasi bawat tao na napapakinggan ninyo, nagbibigay ito ng impluensya sa inyo. Kahit pa sabihin na sa church nyo yan, may doktrina yan na binibigay sa inyo. At kapag naitanim yun sa inyo, nagiging bilip nyo yun. At ipaglalaban nyo yun hanggang kamatayan ninyo. Kapag nadoktrinahan kayo. At ang delikado doon, kapag mali ang naidoktrina sa inyo. Amen? So tayo po'y dumako sa Judge 14, 1 hanggang 4. Judge 14, hukom po 14, 1 hanggang 4. Amen po. Sabi po dito sa 14 verse 1 to 4, minsan nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistea. Verse 2, nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakitang isang dalagang Filistea sa Timna. Kunin po ninyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa. Verse 3, bakit naman gusto mo pa? Bakit naman gusto mo pang sa angkan ng mga hindi tuling iyon, kapipili ng mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating angkan? Sa ating mga kababayan? Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, basta siya po ang gusto kong mapangasawa. Verse 4, hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataong digmain ang mga Pilisteo. Ang Israel noon ay nasasakop ng mga Pilisteo. Amen po, sis. Pakiulit po yung verse 4. Verse 4, sabi po dito, hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataong digmain ang mga Pilisteo. Ang Israel noon ay nasasakop ng mga Pilisteo. Amen po. Amen. Praise the Lord. Ate, pakihanda po yung Mark 16, Marcos 16, 17 ang 18. Ano po? So, nakita niyo po hindi alam ng kanyang mga magulang na yun po ay sabi ng Panginoon. Amen? Pero nagdidesisyon po si Samson. Si Samson ay Nazareth baby. No po? Imagine niyo itsura ni Samson. Hindi nagpapagupit ng buhok, nasa sinapupunan pa lang siya, no? Yung kanyang nanay hindi pwedeng uminom, hindi pwedeng kumain ng mga dugo, no po? Hindi siya pwedeng siya po ay Nazareth baby. Pinili siya ng Diyos. Amen? Marami pong nagpipreach ng mga pastor. Marami pong nagpipreach ng mga tao. Amen? Sinabi nila, hindi daw sumunod si Samson sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Malinaw po sa verse 4 ng Judge 14. Hindi alam ng mga magulang niya na sinabi po ng Panginoon yung ginagawa niya. Bagamat ito ay hindi po taliwas, ito ay taliwas sa kanilang mga tradisyon. Amen? 'Di ba? Binawalan siya ng magulang niya. Pero anong sabi po sa verse 4, pinaulit ko pa po, narinig ninyo ng dalawang tenga ninyo na yun ay kalooban ng Diyos. So, sinong nagsasabi na si Samson ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos para daw po maganap ang digmaan? Amen? Para maganap ang digmaan. Amen? So, si Samson, nakalaan po siya talaga, amen, na makipagdigma. Na mawalan ng paningin, amen, no, nadakipin siya, no, at mabuwag niya yung yung lugar na yon na maraming namatay. Amen? No po? Yun ay lahat kalooban ng Diyos. Sa anumang kadahilanan, mga kapatid, no po, ang Diyos ang nakakaalam sa paggamit niya sa bawat isa sa atin. So, madaling salita, no po, may mga bagay na hindi nyo alam na pinapagawa sa akin na alam ng Diyos, at may mga bagay na pinapagawa sa inyo na hindi ko alam na alam ng Diyos, at it is purposely. So may mga bagay na hindi nyo naiintindihan na pinapagawa sa akin, amen, ng Panginoon na hindi nyo alam, at pinapagawa sa inyo na hindi ko naiintindihan. Amen? No po? Malinaw po yun. Pwedeng maganap. Pwedeng mangyari. Amen? In every life, sa bawat buhay natin, individual. Amen? Whether ikaw ay Christian or hindi ka Kristiyano.
Sa buhay na to, amen, may mga pagkakataon na namimiss natin ang timing ng Panginoon. Dahil sa dalawang bagay na pag-uugali natin. Una, sa mga pagkakamali natin, sa mga mistake natin. Pangalawa, sa mga immaturity natin. Uulitin ko po, maraming panahon na na-miss natin o nakaligtaan natin na po ang mga plano ng Panginoon sa buhay natin dahil sa dalawang mga bagay na ito. Pagkakamali natin at immaturity natin. Pagkakamali natin, amen, sa mga bagay na ginagawa natin at immaturity natin para maunawaan ng Diyos. Amen? Ano po? Dahil hindi pa tayo matured para maunawaan ng Panginoon. Amen? Minsan, ano po, madalas, ang mga Kristiyano, naririnig mo, pag naging Kristiyano, wala nang ginawang sisihin kundi ang demonyo. Amen? Sa mga pagkakamali natin, na mga nagagawa, at mga immaturity natin, galing yun sa'yo at galing yun sa akin, kapatid. Hindi yun galing sa demonyo. Amen? Na po, kaya hindi natin dapat questionin yung demonyo. Dahil ang demonyo, na po, humahanap lang yan ng pribilehiyo sa mga pagkakamaling ginagawa mo, pagkakamaling hinahakbangan mo. Amen? Sa mga bagay na hindi mo nauunawaan dahil ayaw mong unawain. Because lack of knowledge, amen, ang mga kakulangan natin sa pangunawa ng salita ng Panginoon ay pagkakataon naman sa demonyo para pasukin ang buhay natin. Kakulangan sa pananampalataya, kakulangan sa paniniwala, pagdadoubt sa Diyos. Saan galing yan? Sa atin yan galing, hindi sa demonyo. Na amen? Kaya wag nyo laging sisisihin po ang demonyo. Ang kahirapan hindi po galing sa demonyo, galing yan sa tao. Amen? Hindi po kailangan i-rebuke ang demonyo sa kahirapan ng tao. Na po? Kapag ikaw hindi ka gumawa ng paraan sa kahirapan mo, hanggang diyan ka na lang. Na po? Amen? Na po? Hindi po mistake ang kahirapan. Minsan nire-rebuke ninyo ang kahirapan, nire-rebuke ng mga taong kahirapan. Na po? Hindi nyo po pwedeng ma-rebuke ang kahirapan hanggat wala kang ginagawa. Hindi mo lang pwede basta iwanan niya na parang gamit. Ay, mahirap ako, aalis ako dito. Hindi mo siya pwedeng iwan ng ganun lang. Ano po? At hindi rin to gawa ng demonyo. Sino nagsasabi dito na ang kahirapan po gawa ng demonyo? Pag tamad ka, mahirap ka. Amen? Pag gusto mo namang yumaman, kailangan mong tumaya. Kailangan mo mag-take risk, kapatid. No? Hindi pwedeng, sabi ko nga, hindi pwedeng maliit ang puhunan mo, tapos nag-e-expect ka ng malaking kita. Amen? You have to step up with faith. Trust the Lord. Amen? Lahat ng mayayaman, sa palagay nyo ba yumaman sila nang hindi nag-take risk? Amen? Lumayo sa pamilya na hindi nag-take risk. Iiwanan niya yung pamilya niya, hindi niya alam kung anong mangyayari kasi gusto niyang kumita. Amen? Si Abraham po, hindi siya binigyan ng kayamanan ng Panginoon hanggat hindi siya lumayo sa kanyang pamilya. Ano sabi sa kanya? Abraham, lumayo ka sa pamilya mo. Diba? Ang sumama lang sa kanya si Lot. Iniwanan niya yung magulang niya. Amen? Bago siya pinagyaman ng Panginoon. Kapatid, hindi pwedeng wala kang bibitawan o wala kang iiwan, then gusto mong lumago. Amen? Sa pananampalataya sa Panginoon, you have to subtract and God will multiply. May mga babawasan ka at may mga dadagdagan ng Diyos. Amen? May mga tatanggalin ka, may mga iiwan ka. Minsan tao pa nga pinapaiwan ng Diyos eh. Katulad ni Abraham, magulang niya, pinaiwan niya. Diba? Pero hindi sinabi, wag mo nang mahalin. Hindi naman ganun eh. Amen? Kaya lang may mga bagay na binibigyan tayo ng boundary ng Panginoon. Division ng Panginoon sa mga taong hindi naman natin dapat makasama. Hindi ibig sabihin nagtatangi ka. Sometimes, you have to understand na may mga bagay na inuutos ang Panginoon na hindi naintindihan ng ibang tao. Amen? Kaya po ang kahirapan na po, hindi lang yan pinagdadasal. Kailangan may ginagawa. Na po, hindi lang din po iaasa.
kailangan kumikilos. Amen? No po? At minsan, ang Diyos po ang maglalagay ng tao sa inyo para tumulong sa inyo. No? Si Abraham, dinala siya sa mga king, di ba? Amen? Para may tumulong sa kanya. Si David, no po? Inutusan din ng mga Panginoon yung mga tao, 'di ba? Sa Egypt din o si Moises din pinabenta o 'di ba? Inutusan ng Lord, tinatch ng Lord yung mga puso ng mga Egyptian, binigay mga kayamanan, ginto sa kanila bago sila umalis doon, bago iniwan 'yon. Amen? May ginagawa ang Diyos, mga kapatid. Ano po? Sa anumang kaparaanan ng Diyos, hindi na natin problema 'yon, okay? Ang problema kasi sa ating mga mananampalataya, pinoproblema pa natin pati problema ng Diyos. You are not the Holy Spirit and you are not God. Let God be God. Okay po? Na po? Kasi sa mundong ito, may opportunity po ng realm, no? Ng realm, no po? Ng mga posisyon ng mga tao, no po? At realm ng God. No, may opportunity ang tao sa mundo at may opportunity din ang Diyos sa mundo. Sa lahat ng creation niya, lahat pwede niyang i-touch. Amen? No po, ang tao limitado pero siya hindi. Amen? Ito po yung mga way na pine-present po natin dapat before God. Amen? So, if you are not matured enough na po, para gamitin ka ng Diyos, na po, hindi tayo magagamit ng Panginoon. And sometimes, the most dangerous na po, is gamitin ka, God use you in occasion, but can lose your destiny. Na po. So, yun yung nakakatakot. Gagamitin ka lang ng Diyos, pero hindi ka makakarating sa destination mo. That is the danger. Yun po yung pinakadelikado doon. Na po? Na andun yung purpose. Na po? Dapat yung purpose and will, yun yung dapat alam natin sa buhay natin. Why we live because of purpose and will of the Lord sa ating buhay. No? Hindi lang po dapat ginagamit. I-desire natin that God walk in us. Amen? Si Abraham po, God walk with Abraham. Si Moises po, God walk with Moises. Amen? Hindi nga umalis si Tatay Moises eh. 'Di ba? If you don't come with me, Lord, I won't. 'Di ba? Yun yung sabi ni God. Ayun yung sabi ni Moises kay God. No? Yes, God direct him, dinirect siya ng Lord. Ito yung inutos sa kanya, no? Pero hindi siya lumakad nang hindi kasama ang Diyos. Madalas tayo hakbang tayo ng hakbang kahit di natin kasama ang Panginoon. Amen. Decision tayo ng decision kahit di tayo nagtatanong sa Diyos. But kailangan po nating mauntandahan na ang purpose and will po ng buhay, na po, ay tungkol lahat sa Panginoon. Hindi tungkol sa atin. Walang atin. Na po? Kaya nga kapag hanggat nakatingin ka sa sarili mo, hindi kasi namin kaya. Hindi ko kasi kaya. No? Hindi ko pa kaya. 'Di ba? Saan ka nakatingin? Sa sarili mo. Ikaw ang Diyos ng sarili mo. Hanggat hindi ka nakadepende sa source ng Panginoon, you are self-righteous woman or man. Hanggat nakatingin ka sa ginagawa mo, akala mo ba mabuti ka dahil mabuti ka? No? Mabuti ka dahil mabuti ang Diyos. Akala mo ba natutupad yung mga prayer mo dahil mabuti ka? Hindi, mabuti po ang Diyos at mabiyaya siya, maawain siya. Hindi dahil pinanalangin mo lang. Amen? Dahil sa mundong ito, sabi nga, yes, makapangyarihan ang prayer ng righteous. Amen? Pero hindi natin pwedeng sabihin na hindi rin pinapakinggan ng Panginoon yung mga hindi righteous. Kasi sometimes, that's the way of the Lord para lumapit sila sa Panginoon. Amen? Kaya nga, naniniwala ako na lahat tayo dito makasalanan. Lahat tayo dito tinawag ng Panginoon. Hindi dinuldol sa ating mga kasalanan natin. Kundi naramdaman natin yung biyaya at pagmamahal ng Diyos, kaya hanggang ngayon nandito tayo naglilingkod sa Diyos. Kasi yun yung opportunity ni God sa'yo at sa akin para ma-win ka niya. Amen? Diba po? Pero wag kang magpapagamit sana sa Panginoon ng occasion lang kasi pwedeng gawin yun ng Diyos sa'yo.
There is a difference between using and walk with God. Pabasa nga po yung Mark 16, 17, 18. Tapos Ate Billie Jean, pakihanap po yung Matthew 7, 22 hanggang 29. Yun po, 17, 18 po, sis. 16, 17, 18. Sabi po dito. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala sa pangalan ko. Magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit at papatungan nila ng kamay. Amen. Amen. So, ang una doon, ang sumasampalataya. So, ikaw, nawawalan ka ng tiwala sa Diyos kasi hindi ka sumasampalataya. Pero kapag sumampalataya ka, nakita niyo po yung resulta. Pwede mong apakan, pwede mong patungan ng kamay, pwede ka makapagpalayas ng demonyo. But, tingnan niyo po ito, Matthew 7, 22, 29. Ate Billie Jean, pakibasa po. Ayan, Matthew. Matthew Sabi 7, dito. 22 hanggang 29. 29. Yan, sabi po dito, sa Matthew 7, verse 22, 29. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Amen po. Amen. So, hindi po nag-a-against yung salita ng Panginoon na una sa binasa ni Ate Jane kung mananampalataya ka. 'Di ba? Sa Panginoon. Magagawa mo yung mga bagay na yon. Amen? Sa binasa naman po ni Ate, 'di ba? Hindi porke naman nagpalayas ka ng mga demonyo, 'di ba? Kasi sabi po ng salita ng Panginoon dun sa binasa ni Ate Jane, sa pangalan ko, 'di ba? Sabi po, makakapagpalayas kayo. Amen? So, hindi pwedeng mawalan ng kapangyarihan yung pangalan ng Panginoon kahit pa mananampalataya o di mananampalataya ang gagamit ng pangalan ng Diyos. Amen? Kasi hindi pwedeng i-deny ng Panginoon ang pangalan niya. Amen? It is established. Naintindihan niyo po? No po? Establish ang salita ng Panginoon at hindi pwedeng burahin yon. By my name, sabi niya sa English. No? Lahat na magsasalita by His name. Kahit pa yun ay hindi tapat sa Diyos, mga kapatid, pwede niyang gawin yon. Pero ang pinakadelikado, hindi siya kilala ng Diyos. Nagawa niya yun sa lupa, pero pagdating niya sa judgment, hindi siya kilala ng Diyos. Bakit? Hindi siya founded. Hindi siya sumunod. Amen? Kasi kailangan na obedient. Diba? Kailangan may takot sa Diyos. Diba? No po, so hindi lahat ng nagpapalayas ng demonyo, no po, sa pangalan ni Jesus, kilala niya. Baka pwedeng occasionally ginamit ka lang niya. Amen? Nagets niyo po? Nakita niyo yon? Nakita niyo po yung pagkakaiba nun? Na pwede pala, ang Panginoon no, nire-require niya din po na mapulpil mo yung destiny mo. Totoo yun. No po? Nire-require ng Diyos. Gusto niya na matapos mo. Diba? Ang destiny na nilaan niya para sa'yo. Yung will niya para sa'yo. No po? Gusto niya mapulpil mo yun. Kasi para sa'yo yun eh. Kaya nga siya namatay para sa'yo. Diba? Pero, diba po, kung tayo ay magpapanggap, no, na sumusunod sa Diyos at nasunod pa rin yung gusto natin,
Pwedeng dumating ang pagkakataon pala na naniniwala ka naniniwala ka, nagpapalayas ka sa Panginoon, pero hindi ka niya kilala. Amen? Na po? Ginamit ka lang niya. Kasi pwedeng katulad ng presidente dito sa Amerika, no? Katulad si Triumph, 'di ba? Sinasabi niya naniniwala siya sa Panginoon, na nagdadasal siya. Ilang tao ang naniniwala sa kanya sa bansang ito? Amen? Mga Kristiyano naniniwala sa kanya sa bansang ito. Binoto siya. Ngayon nakatayo siya sa authority. Presidente siya ng buong US. Tama? Na po. Pwedeng ginagamit lang siya. 'Di ba? Dahil milyong tao ang naniniwala sa kanya. Pero pagdating niya sa judgment, halimbawa ko lang po ito I never judge him. Pero pagdating niya sa judgment, dahil mga milyong tao ang naniniwala sa kanya, na hindi siya pwedeng i-rebuke ng Diyos, amen? No, hindi ko sinasabing walang karapatang mag-rebuke ang Diyos. Pero, kung milyong tao ang mapapahamak dahil sa authority at binigay sa kanyang posisyon, no, iaalaw ng Panginoon na gamitin si Triumph para hindi mapahamak yung milyon. Naintindihan niyo po? Amen? Naintindihan mo po? At Kuya James, pa-unmute nga po. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Nandyan po ba kayo, Kuya James? Amen, amen po. Amen. So, praise God po, nauunawaan ninyo. Ayan, pa-mute po. Yes. So, yun po yung sinasabi. Na po? Na pwedeng ginagamit ka lang, pero hindi ka niya kilala pagdating ng panahon. Amen? Somewhere along the line, sabi nga, God only found the opportunity. Nakakita lang ng oportunidad ang Panginoon. Amen? Pero hindi siya nakakita ng partnership. Nagets niyo po? No? Pwedeng sinasabi mo may relationship ka, pero wala kayong partnership ni God. Amen? Kasi taliwas yung ginagawa mo sa gusto niyang gawin mo. Kaya nga lagi nating alamin yung pinagagawa ng Diyos, hindi yung gusto mong gawin. Amen? Na po? Iba po yun, Kailangan, pag mag-partner kayo ng Lord, iisa yung ginagawa ninyo. Parang sa mag-asawa, di ba? Nagdi-decision kayo. Pag hindi dinesisyonan ni Kuya Raymond, yung decision ni Ate Billie Jean, hindi siya makapagdi-decision. Kasi hindi pwedeng isa lang ang nagdi-decision. Dahil mag-asawa kayo. Amen? Na po? So, malinaw po yun, Sometimes, nakakatagpo lang na opportunity si God, pero hindi siya nakatagpo ng partnership sa inyo at sa akin. So, pwedeng gagamitin ka lang niya, and then the judgment time, judgment day, hindi ka pala niya kilala. Amen? Dahil mas binigyan ng halaga ni Lord yung mga tao, amen, na mapapahamak kaysa sa'yo na hindi niya kilala. Nagets niyo po? No? Dahil may agenda ka na iba sa agenda ng Panginoon. Kasi iba ang realm ng men, 'di ba? Sabi nga ang sumusunod sa laman kamatayan, ang sumusunod sa espiritu buhay. Amen. Iba ang realm ng man sa realm ng Diyos. Amen. So kung di tayo walk sa partnership ng Diyos, na po, wag tayo mag-expect. So ganun po karamihan po sa atin, karamihan po sa mundong ito, sa mga tao sa mundong ito, maaaring makakarating po sa langit. Amen? But by the grace of God. Kaya nga sabi ni Lord, kahahabagan ko ang gusto kong kahabagan. At wala tayong magagawa doon. It's not our judgment. It's God's judgment. Amen? Kasi, marami po dito sa mundong ito, simple lang, dahil nakita ng Lord yung opportunity niya, nabigyan ng regalo yung tao na yon. Amen? Ma-receive niya yung regalo na yon. Pero ginagawa pa rin niya yung gusto niyang gawin at hindi ang gustong gawin ng Diyos sa buhay niya. Amen? Pero gifted. Kaya nga, habang ginagawa natin yung mga bagay na gusto pong gawin ng Panginoon sa atin, tanungin din natin. Amen? At hilingin din natin sa Panginoon na samahan niya tayo.
Marami po sa atin nag-a-admire tayo ng mga people, 'di ba? Sa mga society. Marami dito sa mundong ito, hindi ko sinasabing kayo lang. Ano po? Marami tayong ina-admire na mga tao, pero pwedeng ginagamit lang sila. For example ulit po, no po, sa media, 'di ba? Sa mga pelikula, maaring si Dingdong at saka si Marian ginagamit lang ng Panginoon na gumawa ng pelikula para makilala ng mga tao ang Diyos dahil ginagamit ng Diyos yung kanilang fame or yung popularity nila. Pero at the end of the day, hindi pala sila kilala ng Panginoon. Ano po? Pwedeng ginagawa lang nila yon dahil sa trabaho, dahil sa duty lang nila. Amen? At hindi sa kapanawagan ng Panginoon. 'Di ba? Dahil gusto lang nilang kumita ng pera. Amen? Pero they never pray, they never fast, they never obey God, they never fear to the Lord. Amen? Na po, pwede palang mangyari yon. Kaya, ang mangyayari doon, God only used them. Amen? Pero hindi sila kilala. Amen? Wala yung presensya ng Panginoon sa kanila. Amen? Na po, kaya katulad nga po kako ng kay Triumph, pwedeng ginamit lang siya, binigyan lang siya ng regalo na mag-manage sa nation. Amen? Kasi nakakita ang Panginoon ng opportunity sa kanya na may kakayahan siya, 'di ba? At binigyan siya ng kakayahan at ability ng Panginoon na mamahala sa US, sa buong bansa ng US. Amen? Pero hindi siya nare-recognize ng Lord. Na po, na-recognize ng Lord yung regalo sa kanya. Pero hindi siya nakilala ng Diyos. Amen? Kaya pwedeng may mga nagsasalita ng mga salita ng Panginoon, nagpapahayag ng salita, nagpapalayas ng demonyo, nagpo-prophesy, pero at the end of the day, sa pagdating ng judgment, hindi pala sila kilala ng Diyos. So tayong mga anak ng Panginoon po, anong ginagawa sa atin ng Panginoon? Tayo na mga anak ng Diyos, pinuposisyon niya tayo in order to fulfill God's will. Amen? Tayo, ikaw at ako, kung ikaw anak ka ng Diyos, pinuposisyon ka pala ng Panginoon. No? Para sa will niya. Para sa purpose niya. Pero paano mo matatagpuan yung will na yon? Paano mo matatagpuan yung purpose na yon? Diba? Kasi madalas sa ating mga tao po, minimake sure natin na lagi tayong may enough para sa sarili natin, nakatingin tayo sa sarili natin, sa pamilya natin, sa buhay ng pamilya natin, kung anong mas best sa pamilya natin, na po hindi natin nakikita, nakatingin na pala tayo sa sarili lang natin. Kung ano yung mga magigain natin para sa sarili natin, para sa buhay natin, para sa pamilya natin. Nakatingin ka lang pala doon, hindi sa purpose at fulfillment ng destiny ng Diyos sa'yo. Amen? So yun yung nakakatakot. Na po? Yun yung nakakatakot kasi akala mo nakakasunod ka. Yun pala, ginagamit ka lang ng Panginoon. Amen? Pwedeng na-recognize lang yung regalo ng Panginoon sa'yo. Amen? Pero ang totoo, hindi ka niya kilala at the end. Amen? So, don't let huwag mo lang sabihin na, Lord, use me. No, kasi pwede kang use, tapos itapon. Pwede kang maging use, tapos maging useless. Amen? Pwede ka palang maging kagamit-gamit. Tapos sasabihin ng Lord, lumayas ka sa harapan ko, hindi kita kilala. Ano po? So, i-self-check natin po yung sarili natin. Amen? Ano po? Kaya napakahalaga po na huwag tayong nakatingin lang na po sa mga desire natin, sa gusto natin para sa pamilya natin. Kung ano yung magigain natin pag ito'y ginawa natin para sa pamilya natin. Pero nawawala pala yung divine purpose ng Panginoon sa buhay natin. Na po? Yung nagagamit ka lang. Yung simpleng nagagamit ka lang. Pero hindi mo napupulfill yung purpose and will niya. So, i-design natin yung how to walk na po with God. How to live with God. Amen? Na maging consistent yun. May consistency. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Hindi yung patay-sindi yung paggamit sa atin ng Panginoon. Kasi ang ministeryo po ng Panginoon, ang ministration ng Panginoon po, nag-i-increase yan, tumataas dapat. Na po, kung nagmi-ministeryo ang presensya ng Diyos sa buhay mo, dapat yung faith mo pataas ng pataas.
Hindi yung kahapon mataas, tas kanina mababa. Yung kahapon may tiwala ka, tas mamaya wala kang tiwala. Kasi ang source mo, nakatingin ka sa sarili mo. Nakatingin ka sa kaya niyong gawin, hindi sa kayang gawin ng Diyos. Amen? Yung taon ka nang nakakapakinig ng salita ng Diyos, pero pag dumating ka sa pagsubok, sarili mo pa rin pala yung pinakikinggan mo. Sarili mo pa rin pala yung source mo. Sarili mo pa rin pala yung nasusunod. Na akala mo sumusunod ka na sa purpose at will ng Panginoon. Amen? Yung divine purpose ng Lord sa'yo, hindi pala. Kasi nung dumating ka sa point na magdidesisyon ka na, sarili ka pa rin nakatingin. Ouch. Na po, wala ka palang tiwala sa Diyos. Kasi nakatingin ka sa kakayahan mo at hindi sa kakayahan ng Diyos. Kaya may mga taong hindi kayang tumaya katulad ni Tatay Abraham na lumayo kahit hindi sigurado. That is faith, kapatid. Yung kahit wala ka nakikita, pero may pag-asa ka nakikita. Dahil saan ka kumukuha ng lakas? Dahil saan ka kumukuha ng provision? Dahil alam mo na may Diyos. Yun yung source. Hindi ikaw. Ano po? Tigilan na po yung pagtitig sa sarili. Ano po? Tigilan po yung pagtingin sa kakayahan. Ano po? Dahil hanggat ganun ang ginagawa natin, walang consistency yun. Hanggat hindi natin nilalagay ang pananampalataya natin sa Diyos at pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya nga sabi ng Lord sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Lean not on your own understanding. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Sarili mong kaunawaan. Kaya pag pinadala ka ng Panginoon doon, dapat ang alam mo lang, sinasandalan mo ang Diyos, hindi ang sarili mo. Dahil mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos at hindi sa sarili niyang kakayahan. Amen? Yun ang katotohanan na kailangan nagmamanifest sa iyo yung consistency ng manifestation ng kapangyarihan ng Diyos, ng katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga si Samson, di ba? Na-fall in love siya sa woman. Amen? Pero masasabi mo ba, amen, na hindi yun opinion ng Panginoon? Na yun pala sinadya ng Diyos? Inutos pala ng Panginoon yun para mapulpil, amen, yung plano ng Panginoon sa buhay niya. Amen? Kasi ang opinion ng Diyos, ano po, hindi nakadepende sa world na to, sa buhay ng mundong ito. Kaya nga, pag minsan tinitingnan mo yung buhay mo, hindi mo kaya, pero hindi doon nakatingin ng Diyos. Nakatingin ng Diyos sa kaya niyang gawin sa buhay mo, hindi sa kaya mong gawin para sa Kanya. Amen? Ano po? Ano po? Ngayong oras na to, binabasag lang po tayo ng Panginoon. Ano po? Ang God po, ang way niya po para sa bawat isa sa atin, iba-iba. Amen? Iba-iba po tayo ng senaryo. Iba-iba tayo ng katayuan. Iba-iba po tayo ng kalagayan. Iba-iba din tayo ng season. Sino dito walang problema? Meron po ba? Sino dito yung hindi busy? Sino dito yung hindi po yung malayang-malay, wala kang pinoproblema kahit isa. 'Di ba lahat meron? Sino dito yung walang kabigatan? 'Di ba lahat meron? Amen. Yan po yung challenging ng buhay, 'di ba? Saan ka sumasandal? 'Di ba? Kasi ito yung most na part ng buhay natin kung saan ka sumasandal. 'Di po? Kasi si Samson, yes, nagkamali siya. Yes, mayroon siyang shortcoming, hindi siya perfect. Ano po? Hindi siya perfect. Pero hindi ba, yun din, yung kalagayan ng buhay ni Samson, sa mistake niya, no? Yun din, yung bagay na ginamit ng Diyos sa buhay niya. Amen? Para magamit siya ng Panginoon. Hindi po ba? Di ba? Ikaw kapatid, di ba yung mga pagkakamali mo, yung mga shortcoming mo? Di ba? Di ba? Kaya dito po, sino magsasabi? Sino magsasabi na dahil sa mistake
ni Samson hindi na siya pwedeng gamitin ng Diyos? Ikaw, sino magsasabi na dahil sa mistake mo, hindi ka na pwedeng gamitin ng Diyos? Dahil sa nakaraan mo, hindi ka na pwedeng gamitin ng Diyos? Hindi ba yung nakaraan mo na yon at mga pagkakamali mo na yon ang nagbigay ng daan sa'yo para mas lalo ka po maabot ng Diyos? Diba? Hindi ba yun yung mga bagay, amen, para maganap ang God's will sa buhay mo in His time? Amen? Kaya, sinabi ba ng Diyos, dinirect ba ni Samson, dinirect ba ni Lord kay Samson yung mga pagkakamali niya kaya hindi na kita pwedeng gamitin, Samson? Diba? Kaya ba kayo nakakilala kasi pinamukha sa inyo ng Diyos yung inyong mga kasalanan at pinamukha sa akin ang mga kasalanan ko? Diba? Hindi naman. Kasi yun ang ginamit ng Diyos para i-point niya tayo sa pag-ibig mo. Para i-point niya tayo sa will ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Na po, kaya buksan natin yung mga mata natin. Na po, na maraming bagay at oras sa buhay natin at sitwasyon na nireveal ng Panginoon. Amen? Ang kanyang sarili sa iyo at sa akin. Dahil para matagpuan mo ang Diyos sa buhay mo, ano po, ang Panginoon po, naghahanap po ng bagay na maia-assign sa buhay mo para lumabas yung kapangyarihan niya inside you. Yung Holy Spirit na nasa loob mo ang magsisave sa'yo. Amen? Sa bawat sitwasyon na nilagay ka, magiging highlight yun ng buhay mo para maipakita, di ba, ang kalwalhatian ng Panginoon kung saan kanya i-equip at saan kanya ipoposisyon. Pumunta tayo sa kwento ni Joseph, innocent man. Di ba? Si Joseph po, kung nagbabasa kayo, anak ni Jacob. Inosente. Di ba? Di ba po? Pinagtangkaan. Di ba? Yung hindi niya naman hiningi pagmamahal ng tatay niya para maging paborito siya. Di ba? Binigay yun ng kusa ng tatay niya sa kanya na naging dahilan para pagselosin siya. Binigyan siya ng mga pribilehiyo ng tatay niya at opportunity ng tatay niya. Di ba? Na nag-create ng jealous. Nag-create ng pagsiselos ng mga kapatid niya. To the point na papatayin siya ng mga kapatid niya. Mga kapatid pamilya mo mismo papatay sa'yo. Hindi ko sinabing kapitbahay. Mismong kapamilya mo. Mismong ka-church mo pwede. Amen? Mismong kapatiran mo pwedeng pumatay sa'yo dahil sa selos niya sa'yo. Dahil kung paano ka binibigyan ng favor. Pero hindi ba? Yung pagsiselos na yon ang naging dahilan din at ang nag-cause nun ay ang Diyos? Hindi ba ang Diyos ang nagbigay ng dahilan nun? Binigyan niya ng selos yung mga puso ng kapatid niya. Amen? Para maging slave si Joseph sa Egypt. Diba? Do you think yung mga nangyayari sa buhay mo, hindi Diyos ang nagbigay niyan? Yung mga paghihirap na nangyayari sa buhay mo at mga pagsubok na nangyayari sa buhay mo, do you think hindi Diyos ang nagbibigay niyan sa'yo? Amen? Katulad kung paano niya tong ginawa kay Joseph at paano niyang ginawa kay Samson. Amen? Para makita mo ang dahilan ng Panginoon. Amen? Para itaas ka niya. Para ilagay ka niya sa posisyon na gusto niyang ilagay. Pero marami sa atin ang kumakalaban sa way ng Panginoon. Dahil nakatingin sa sarili. Hindi ba? Yung mismong mga kapatid din niya. Di ba po? Ang naging tribes ng Judah, ng Israel, ng Israel. Di ba? Can you imagine? Na po, alam nyo ba, nasa tribe din nila, na po, sa pamilya nila Jacob at sa pamilya ng mga anak ni Jacob, galing ang nation ni Jesus. Para maligtas tayong lahat. No? Kaya pwedeng yung mga taong galit sa paligid mo, tama? Pwedeng yung mga taong nagagalit sa paligid mo at pwedeng yung mga tao na may jealous sa'yo, amen, ay ginagamit pala ng Panginoon para ilagay ka sa destiny mo. Katulad ng mga tao na nag-crucify sa Panginoon, amen, sa pamamagitan din ng pag-crucify niya at pananakit sa Kanya, dun din siya nag-glorify. Amen?
Sabi nga niya, di ba sa salita niya, unless the Son of Man is lifted, I draw all men unto me. Akala niyo ba, lahat na nag-crucify kay Jesus, sumamba sa kanya? Alam niyo ba, yung mismong nagpako kay Jesus, sumamba sa kanya. Amen? Kasi yun yung salita ng Diyos eh. Hanggat siya ay makilala, maitaas siya, di ba? Mamatay siya, mapako siya sa krus, no? Hindi, lahat ng mga tao sasamba sa kanya after nun. Hanggang makita nila na itinaas ang anak ng Diyos. The Son of Man, lifted. I draw all men unto me. Di ba? Lahat ng tao, hinila niya papalapit sa kanya para sumamba sa kanya. Hindi lang para maparangalan ng anak ng Diyos, kundi para maligtas ang lahat ng tao. Amen? So, sino nagsasabi sa inyo na mas maraming tao sa impyerno kaysa sa langit? Ibig nyo bang sabihin, mas makapangyarihan ng demonyo kaysa sa Diyos? Alam ko po, maraming nagsasabi, marami po, no, marami ang nagpapahayag. Na po? Na marami daw napahamak sa impyerno. Pero nung nabuhay si Lord, na po? Lahat, sabi niya, all, maging sa ilalim ng lupa, sa impyerno, kinuha ng Diyos lahat. Papunta sa langit. Na po? Kaya, pag nagbabasa tayo, alamin natin. Na po? Alamin natin. Kasi hindi kahit kailan pwedeng magtagumpay ang kadiliman sa kaliwanagan. It is written. Amen? At hindi kahit kailang tatawaging Diyos ang Diyos kung hindi siya Diyos. Kaya, kapag may mga tao, na po, kapag may mga tao na piling mo, di ba? Distraction sa buhay mo. Kapag may mga circumstances sa buhay mo na piling mo, no, hindi mo magawa lahat ng gusto mo, at hindi ka umangat sa buhay mo, no, baka pwedeng pinapahintulot yan ng Panginoon, enable for you to understand the power of God na kailangan mo. To understand the wisdom of Lord, yung wisdom ng Lord na kailangan mo, para ma-capture mo, no? Para makuha mo, ma-picture mo. Amen? At maunawaan mo lahat ng ginagawa ng Panginoon sa'yo. Gusto niyang lumabas inside and out. Na po? Na pwedeng ito pala'y signal ng Diyos para maging sign sa'yo, para mapulpil mo yung purpose ng Lord sa buhay mo. Para maramdaman mo yung presensya ng Panginoon sa buhay mo. Na po? Kaya lang ang problema, marami po sa atin ignorant. Na, masyado nakatingin sa sarili, maraming trying hard, na po, nakatiwala sa sarili, na po, at ina-against natin yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Pero hindi natin maintindihan, na po, nakatulad ng hangin sa tubig ng dagat, na po, na ito ang nagiging dahilan para mapasunod. Kung saan pupunta, magbo-blow ang hangin, dun din magdadirect ang alon. Hanggat hindi mo matutunan na mag-surrender sa Panginoon, hindi ka niya kahit kailan madadirect sa destination na gusto niya para sa'yo hanggang lumalaban ka sa hangin. I hope and I pray po, no, na maintindihan ninyo. No po, katulad ni Jesus, no po, Jesus is persecuted, no po, na-persecuted siya. No? But hindi niya dinipendehan yung sarili niya kasi alam niya na dapat itong mangyari sa kanya. Ikaw din kapatid, dapat alam mo na may mga paghihirap, may mga persecution, may mga circumstances sa buhay nito na dapat naintindihan mo para makilala ang Diyos sa buhay mo. Kaya lang, mas marami pang panahon na po sa buhay natin na hindi tayo sumusunod sa will ng Panginoon. Nire-resist natin yung will ng Panginoon. Tinutulak natin yung Diyos papalayo sa atin. Kapag gusto niya na tayong tulungan, tinutulak natin siya. Hindi yan ang kalooban mo, Lord. Hindi yan yung gusto mo. Kasi nararamdaman ko, ito yung feeling ko. Feeling mo lang yun, kapatid. Hindi yun yung gusto ng Lord sa'yo. Amen? Kaya imagine, si Joseph po, righteous son. Amen? Righteous si Joseph, hindi naman siya pasaway eh. Obedient si Joseph. Amen? Nung una na naginip siya,
'Di ba? Hindi siya marunong mag-interpret ng panaginip niya. Pero bakit nung nakulong siya sa kulungan, naging interpretator, nag-i-interpret siya? Amen? Nag-i-interpret siya ng panaginip. Bakit ano nangyari? 'Di ba? Bakit lumabas yung regalo ng Panginoon sa kanya kung kailan nakakulong siya? Amen? At alam niyo ba na yun ang ginamit ng Panginoon para mamahala si Joseph? Ginamit siya, no? Pero hindi siya kasama sa tribes. Alam niyo ba na hindi siya kasama sa tribe of Judah? Amen? Sa 12 na anak ni Jacob. Si Joseph, kung nagbabasa po kayo si Joseph ang walang tribe. Amen? Si Reuben may tribe, si Simeon may tribe, si Levi may tribe, si Judah may tribe, si Isakar may tribe, si Zebulun may tribe, si Dan may tribe, si Naphtali may tribe. Amen? Si Asher may tribe, si Gad may tribe, si Benjamin may tribe, but only Joseph, kapatid, walang tribe, pero ginamit ng Panginoon. Amen? To build the nation, iligtas niya yung mga kapatid niya, iligtas niya yung tribe na yon, na kahit from worse, from nothing to something. Kaya kung mahirap ka ngayon, pwede pala maging mayaman ka. No? Alam nyo ba na si Jacob, alam nyo ba na si Joseph ang nagpahirap sa Egypt? Kinuha niya lahat ng kayamanan, basahin niyo po, lahat. Hanggang to the point na sarili na nila yung sinasanla nila kay Joseph para mag-serve. Magbasa po kayo para alam ninyo. Na po? So, when you're doing good, kapag sumusunod ka sa Panginoon, na po? Sa opposition ng Panginoon, na po? Pwedeng dahilan yon yung obedient mo para makarinig. Amen? At magamit ka sa presensya ng Panginoon. Nasamahan ka ng Diyos. Ano po? Tigilan na natin yung kasisisi sa demonyo. Lahat na lang nakikita natin, puro demonyo. Stop talking about Satan. Let's talk about Jesus. Sa kayang gawin ng Diyos sa inyo. Magsentro po tayo sa purpose ng Lord at hindi sa sentro ng purpose ni Satan sa buhay nyo. Pwede bang ganun yung gawin natin this 2025? Yung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay natin? Hindi puro demonyo. Dahil kapag naitutok mo ang mic mo sa kayang gawin ng Diyos sa'yo, hindi na kahit kailan mangingibabaw ang kayang gawin ng demonyo dahil nasa ilalim lang siya ng talampakan ninyo. At compounded ka ng salita ng Panginoong Diyos. Hindi ka titingin sa kaya mong gawin. Kasi baka ikaw kapatid yung nagbibuild ng buhangin. Kaya pagdating ng tubig, ang alon, nagigiba ka. Amen? Kasi yung foundation mo, hindi mo kinuha sa Diyos. Foundation mo lang pala sa sarili mo, kaya madaling magiba. Amen? Maging matalino po tayo. Kung gusto natin na maglakad ang presensya ng Panginoon sa buhay natin, magkaroon tayo ng wisdom na katulad ng Diyos. Hingin natin yung presensya ng Diyos na lumakad kasama niya, hindi lang ginagamit. Kasi baka maging occasional ka lang na ginagamit, tapos at the end, hindi ka niya kilala. Amen? Let's Jesus be centered of our life, kapatid. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ano man season ng buhay mo, pag si Jesus ang pundasyon mo, kaya mo lahat. Walang hindi mo kaya. Dahil kapag humiwalay ka doon, talagang hindi mo kakayanin dahil apart from me, sabi ni Jesus, you are nothing. Kaya pala hanggang ngayon, kapatid, yung buhay mo nothing kasi sa sarili mo ka pa rin ikaw nakaposisyon, hindi sa foundation ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Hanggang dito po muna ang mensahe na po at hayaan natin yung kadugtong pa ng series na to. Amen? Ang magbigay sa atin ng mas higit na matatag na pananampalataya, will ng Panginoon at purpose niya para magkaroon ng kabuluhan yung ating pagsamba na hindi siya maging trash, hindi siya mabasura at the end. Purihin po ang Diyos, let's pray. Heavenly Father, salamat po Ama. Salamat that our faith is founded in you. Salamat po na ang fulfillment, Panginoon, ng destiny namin is under po ng divine purpose at divine will mo sa buhay namin. Kaya purihin ka, Panginoon. Salamat po sa pangungusap mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Salamat po sa masasakit na salita na tinatanggap namin para sa katuwiran, Panginoon, para sa kaluguran mo. Pagdating ng panahon na hindi, Panginoon, maging mawalan ng kabuluhan ng lahat ng pagsunod namin. Nanawa, Panginoon, anuman ang sitwasyon at kalagayan ng buhay namin, lagi namin piliing maging sentro ikaw, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, sumunod kami
Panginoon, na kahit hindi namin nakikita ang hangin, Lord, kung saan mo kami hipan, na katulad ng tubig, doon kami pumunta, ayon sa kalooban mo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka at walhatin ka sa pangalan ni Jesus. Patuloy na maluwalhati ang iyong anak, ang iyong banal na anak na si Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah, Father God. In the mighty name of Jesus, I pray. Patuloy mong patnubayan si Ate Jane, si Nanay Andrea, si Mami Ludi, si Kuya Yolando, si Kuya James, si Ate Billie Jean, si Ate Therese, si Ate Kat, si Ate Mary Grace, si Kuya Raymond, Panginoon. At ang bawat isa sa amin, O God, na wala dito, Panginoon, na maririnig nila, Panginoon, ang mensaheng ito. Ama, na maunawaan nila at makita nila, Panginoon, ang kahulugan ng God's will at God's purpose na galing sa divine presence mo. Na lumakad kami kasama ka, katulad ni Tatay Moises, nila Elijah, lahat ng mga taong ginamit mo, even Tatay David, O God, under your presence, Father God. In the mighty name of Jesus, I pray. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Purihin pong Diyos. Amen. Salamat sa buhay mo, Ate Beverly. Napapabuntong hininga po kami mag-asawa ngayon dahil magkatabi po kami nakikinig. Talagang tunay po, no, talagang ang salita po talaga ng Panginoon. Talagang masakit.